Sinampahan na reklamong child abuse ang lalaki na hulikam na binubugbog ang 6 na taong gulang na anak ng kanyang nobya sa Caloocan. Ang ina naman ng bata, iaatras daw ang reklamo sa kanyang nobyo at sa halip, ang isa niyang kapatid ang sasampahan na reklamo. May unang balita si Jonathan Andal. Tuluyan ng inihabla ang lalaking na videohang nanakit sa 6 na taong gulang na anak na lalaki ng kanyang nobya. Sinamahan ang bata ng kanyang tiyuhin para ihain ang reklamong child abuse sa piskalya sa Caloocan City. Sa medical legal report, lumabas na nabasag ang ngipin at nagkapasa ang labi ng bata dahil sa nahulikam na pambubugbog. Pero sabi ng nanay ng bata na nagtatrabaho abroad, iaatras niya ang reklamo laban sa boyfriend. Sa halip ang kanyang irereklamo, ang isa pa niyang kapatid na nagpost online ng video ng pang-aabuso sa kanyang anak. Sobrang stress ko po dito doon dahil sa ginawa sa mga post po ng kapatid ko na yun. I-atras ko ho yung kaso ng jowa ko, sir. Kasi binastos na rin ho ako sa social media. Sirang-sira na rin ho ako. So pag uwi ko ho, ang kakasuhan ko yung kapatid ko. Sobra ho yung paninirang ginawa sa akin sa social media ho, sir. Kasi ho, hindi ko ho sinabing i-post yung video ng anak ko, sir. Dahil iniingatan ko yung privacy ng anak ko. Kaya ko po na-post yung video for awareness po para mabigyan ng hustisya yung sa pamangkin ko. Kwento ng ina ng biktima, gusto niya talagang panagutin ang boyfriend noong hindi pa ipinopost ng kapatid ang video. Yung sa sinabi po ng kapatid ko na wala akong balak kasuhan, sir, yung boyfriend ko. Sir, hindi ho totoo yun. Ang sabi ko ho talaga sa boyfriend ko, mahal kita pero dapat panugutan mo yung kaso. Actually, sir, 2 beses ko ho siyang pinapunta sa DSWD ho at saka sa police ho. Hindi ko talaga siya dinampot at wala pa pong file. Inakusahan din ng nanay ang kapatid ng pananakit sa kanyang anak nung nasa poder niya ito kaya ito ay pinagkatiwala sa boyfriend. Nagsumbong ho sa akin yung jowa ko na bakit maraming kurot. Sobrang dahil may mga peklat ho. Sabi ho ng anak ko, kinukurot daw ho nila ho doon. Ng nanay ko, ng mga yung mga tita niya ho. Itinanggihan ng tiyahin ng bata na nagpost ng video. Hindi lalaki ng ganyang kalulusog yung anak niya kung sinasaktan dito. At wala po siyang napatunayang pasadyan kahit iharap po sa kanya yung barangay ng 175 na nagharap-harap kami bago makuha yung bata ng lalaki. Sinabihan ko pa yung nanay, ipamedical mo kung meron ka nakuwang pasa. Tsaka in-interview yung mga bata mismo, hindi kami kaharap. Ayon sa ina ng bata, uuwi siya sa Nobyembre para kunin ang bata at 3 pang anak sa mga kapatid. Pero nanindigan ng tiyahin. Hindi namin pwedeng ibigay kasi baka pag nakuha niya, ipapasa na naman niya sa kung sino-sinong tao, ibibigay niya sa hindi ka mag-anak, hindi ka dugo. Kung kakasuhan niya ako, lalaban din po. Sabi ng Caloocan City Social Welfare Department, maaaring manatili pa rin ng bata sa poder ng tiyahin. Kung wala pa tayong evidence, no, na talagang sinasaktan, status quo tayo. Doon muna yan sa tiyahin. Pero kung mapatunayan sa investigasyon na sinasaktan din ng bata sa poder ng tiyahin at walang kakayahan ng ina na alagaan ang anak, sila na ang kukuha sa kustodiya ng bata. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.